Sa ikalawang pagkakataon, tinanggap ko ang hamon ng rap sa ruleta laban sa isang bagong katunggali. This time, mula sa mundo ng social media. I'm Juju, and I've been a content creator for I think almost 3 years now. Most of my content revolves around Filipino international food. So I'm always trying to find different content na I think my viewers will enjoy. May kamukha daw akong chef. Di ko alam, baka sa ilong or something. Pero sabi ko, sino ba tong Chef JR na to? Tapos doon, na-discover ko yung Farm to Table. Sinabi man nila na magkamukha tayo, Jujumau. Pero sino naman kaya ang mas angat pagdating sa pagluluto? The Food Explorer community is so excited to have you, Jujumau. Thank you for having me. Of course, it is our honor. Mga kwan tayo mga IP lineage. Tatangkan nga talaga. Welcome to Farm to Table. Thank you. Last time kasi bumisita kami sa shop ni Ermats. Ang team natin was able to visit yung inyong shop. Yes. At matikman yung inyong pinagmamalaking produkto. Yes, yung putli mandi, which Yes. is parang Mindanao na sticky rice cake. I recreated yung putli mandi, which is actually a tausog delicacy. Para siyang cross between palitaw and palitaw na may bukayo sa loob. Pero ang pinakamaganda kasi dito is the story of that product na you're able to tweak it para maging competitive internationally. Right? I think, well, that's the brief. Kasi the Philippines, for me, parang the Philippines has so much to offer. The Philippines parang has a lot of unexplored dishes na hindi pa alam ng international community. I totally agree. And I think ang pinaka-best way para mas ma-explore pa natin yan, mas ma-push pa natin yung boundaries na yan. Lagi kong sinasabi kasi yun, we will be doing a Rap sa Ruleta Cooking Showdown. Okay. Talagang isda. Talagang isda. Sabi mo, bumabalik. Oh, chicken. So we have chicken. I don't mind, yes. Ang ating method of cooking. Ayan. Pwede. Kayang-kaya. Chickens to, these are things na maraming recipes that revolve around it. So, Yes. dun yung challenge kasi you have so many options. That being said, Juju, Yes. let's roll. Yeah. Mamamalengke tayo. Yes. May the best man win. Yes, sir. So, bale, yung game plan natin, unahin natin yung protein natin. Okay lang po, mag-request po ako sana ng chicken thigh. Opo, siguro mga 2 piraso po. Meron po ba kayong mga buto-buto ng manok? Okay na po, siguro mga 3. Kuha rin po ako ng konting paa. Pabigay po ng magandang presyo ate. Sige, thank you po. Yung leg ng manok. Yes, so yung inspiration ko for this dish basically is yung Cordillera na pinikpikan. Kasi I recently came from Baguio City, tapos sobrang na-inspire ako sa mga Cordilleran dishes. And syempre, since my heritage goes way back to the Ilocos region, I wanted to sort of make my own twist dun sa dish na yun. But using mga ingredients na available sa mga palengke dito sa may Manila. Tay, pwede ba akong makabili ng longganisa na kahit 1/4 lang, na hindi nyo na ibabalot? Ang galing lang kasi habang nung nag-iisip ako, may nagsastuff talaga ng longganisa. So, napadali yung buhay ko kasi, yun nga, templado na siya. Hindi mo na kailangan mag-isip ng paano ko pa siya mapapasarap kasi kailangan mo lang siyang i-incorporate dun sa gagawin natin. Marami pong salamat. May cherry tomatoes po ba kayo? Ayan. Okay na po yan. Thank you po. Kuha lang po ako ng isa pong ng tali ng wansoy. Habang nandito tayo, siguro mag-a-add na rin ako ng isa pang ingredient na tingin ko magpapalasa sa sabaw natin. Kasi sobrang simple ng dish natin. So naisip ko, paano kung haluan ko siya ng roasted na talong. Out of all ng mga vegetables na iniihaw natin, doon talaga lumalabas yung pagka-smoky na flavor doon sa talong. So inisip ko, isama yun. What we're going to do, since i-stuff natin dun sa chicken natin, ang gagawin ko ay magde-debone na lang ako ng leg quarter. Pabili lang po ako, ma'am, ng 3 piraso ng leg quarter. Ang pinakahahanapin ko dito is yung may malaking balat para ma-roll natin siya ng mas maganda. Traditionally sa pinikpikan, gumagamit talaga sila ng etag or yung kiniing, which is yung smoked
and salted pork. Although here, I tried my luck na hanapin siya dito, pero wala talaga. Inisip ko, ano yung available dito sa Manila na sinusmoke na pwede i-add dun sa dish natin. Kunin ko na po itong siguro mga 3 piraso po ng tinapa. Nakita ko tong labahita fish. Medyo meaty siya, mas rich. Medyo nakakapag-flavor siya ng broth. So yun yung try natin gamitin din. Isang karot, 2 patatas. Bala kong i-mash yung ating dish. And then, siguro gawin natin creamy. Bili lang tayo ng all-purpose cream. That's all we need. Tara! Chef JR, maganda ka sa akin. 45 minutes ang meron tayo para tapusin yung ating dish. Ready? Ready? Chef! Go! Go! Game! Okay. Right. Okay, medyo... I think I overstepped a bit. Hindi ko teritoryo to, but then I'm here to have fun. I just cook whatever I'm craving for at the moment. Yeah. Yung mga stuff na ganun. So, actually, even before this is something na, ito yung una kong niluto coming from Baguio. Talaga? Going home, yes. Kasi sobra ko siyang na-enjoy. Inisip ko parang may mas isasarap pa pala yung, yung tinola. Parang gano'n. Oh, yes. Yes. At saka lalo na pag nandun ka kasi sa Baguio or Mountain Province, the weather, I think, plays a part Yes, tama. in siguro conditioning your palate. Actually, the process starts with your cured meat. Yes, tama. So mahaba talaga siya, pero once you've done that part, yun na yung mabilis. Ako naman, on my side, ako yung nagde-debone. Last minute ko rin naisipan, since may blender pala tayo on set. I-blend ko lang to, tapos doon ko siya ihahalo sa cream para mas maging maganda yung mouthfeel, mas maging silky siya, mas maging pleasant siya kainin. Para medyo different siya sa nakasanayang nating soup. We're down to our last 3 minutes. Pero si Juju Mau, medyo nagkukumahog pa na tapusin ang newest addition sa kanyang pinikpikan. Maganda natin. Magdadagdag lang ako ng konting-konting cream. Okay, so at this point, pwede na natin siyang tikman. Please, please, please. Sana masarap ka. Ooh. Okay. To judge yung ating mga pinaghirapan, nagtawag tayo ng expert, si Ma'am Lisa. The best. Expert yan kasi 3 years na siyang nag-work dito sa palengke. Wow, it's a lot. Pero on top of that, she is also a karinderya owner. So legit na legit yan, ma'am, no? So Ma'am Lisa, papatikman lang po namin sa inyo yung niluto namin ni Juju. Wow! Hey! Nagustuhan mo naman siya, ma'am? Okay. Alright. Tikman mo niyo naman po yung isang putahe natin. Kamusta naman po yung pangalawa? Masarap din. Masarap din. Pero syempre, mamimili ako ng isa. Siyempre, ma'am. Siyempre. Naghirap kami ni Juju dyan para makuha ang iyong oo. Pwede na ba akong pumili? Yes, ma'am. Ano pong mas nagustuhan ninyo? Siya. Hoy! Okay. Bakit niyo po mas nagustuhan? Kasi paborito ko yan. Sumakto. Sorry, pare. Yeah. Ma'am, ako po yung nagluto niyan. Okay, tama na. Pag ganyan yun, wala tayong laban pag Of course, marami tayong iba't ibang food cultures using different ingredients, showing yung different flavor profiles. Pero generally speaking, bigyan mo ang Pilipino ng matamis na makrema, approve yan. Yung dish that I came up with came out okay, I think. Better than I expected. Kasi nung una parang kinakabahan ako. Sabi ko, grabe, parang hindi ata to lalabas ng okay. Kasi yun nga, nag-experiment ako like last minute. But good thing everything worked out. So I look forward to the next chefs who will be on this platform. Kung na-inspire ka rin namin na gumawa ng wrap sa dishes at home, here's a quickie recipe recap. From Juju Mau's bootleg pinikpikan, mag-ihaw lang ng iba't ibang piraso ng manok. Pagkahango ng manok, ilagay ito sa kaldero kasama ng lemongrass, garlic, ginger, soy,
sili at onion leeks. Ihalo ang daing, tinapa at kamatis. Timplahan ng paminta. Ipuhos ang tubig pansabaw at isalang sa kalan. Tapos ilagay ang tanglad. Samantala, mag-ihaw ng talong. Then peel off the skin and mash it. Timplahan ng konting asukal. Tapos ihalo ito sa sabaw. As an optional step, maaari mo pang pinuhin ang sabaw in a blender at samahan ng konting all-purpose cream for a richer and creamier taste. As for my chicken bulad, remove the bones from the chicken leg quarter. Asinan ito ng kaunti. Tapos ipatong dito ang longganisa. Roll the chicken leg quarter stuffed with longganisa and secure it with twine. Sear it on a pan. Halo ang tubig. Ilagay ang carrots at patatas. Hanguin ang patatas at pinuhin dito. Add all-purpose cream. Hanguin naman ang carrots at pinuhin din ito. Once those components are ready, pwede ka na mag-plate. Alright, food explorers, Juju. Masalamat lang tayo kay Ma'am Lisa. Maraming salamat po. Thank you, ma'am. Saan po kayo nila pwedeng puntahan? Ang akin namang karinderya ay sa may Santa Lucia, Parada Street. Makikita niyo yun sa tabi lang siya ng kalsada.